Magandang gabi! Kamusta kayo mga ka-Digitaricans? Eto na naman nga po ako ang nag-iisang feeling maganda ninyong ka-Digitaricans na maghahatid ng latest update and fresh happenings about TVJ and Digitaricans. And eto na nga guys, simulan na po natin ang ating pong balitaan para po sa gabing ito. Siyempre, unang-una sa ating pong listahan, si Maine Mendoza ka-OG na kung saan, ayan, nais lang po natin siya i-congratulate for having 96.7k votes. Ayan, pang number 10 si Maine Mendoza. So, sa Facebook plus TikTok votings daw po ito. Maine Mendoza Female Pop Idols of the Year 2024. Congratulations, Maine Mendoza. Pasok ka sa Female Pop Idols of the Year. So, grabe nga naman ang isang Maine Mendoza, napakatahimik po ng buhay, nag-iit bulaga lamang po sa ngayon. Pero, lagi po tayo mayroong update. Aga-aga, no? January 2024 pa lamang ay Hakot Award na agad si Maine. Yes, kasi meron pa pong isa eh. Ay, ano pa lang pala ito? Nominee pa lang. Kasama pa lamang po sa mga nominees si Maine Mendoza dun sa isa pong award. So, guys, supportahan po natin yon. So, eto po pala yon, VP Choice Award pala, ka-Digitaricans. So, suportahan natin yan, ka-OG. Grabe nga naman ang isang Maine Mendoza. Pasok po siya sa TV Host of the Year nominees ng VP Choice Awards. So, ang mga kalaban po niya dito ay sina Vice Ganda, Kim Chu, Melay Candeveros, and Maha Salvador. Well, kahit isa po sa kanila guys na kasama pala si Maha, congratulations sa dalawa. Parehas po silang nominado para sa TV Host of the Year. Manalo, matalo, ang importante, sila po ay isa at kasama parate sa mga pinagpipilian. Ibig sabihin, napakahusay. And for sure, si Maine Mendoza thankful po sa pagtitiwala. Pagtitiwala sa kanyang kakayahan para isama po siya sa mga nominado po parate bilang TV host, actress. Samantala, narito naman ang hirit ni Kibi Dango sa taping. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Kung ikaw, mali pala. Kung ang tahanan nyo ang pinakamasaya, bakit ang mga tao ay hindi maligaya? Grabe nga yun, kaya pala parang there's something wrong sa kanilang pangalan. Naalala ko na naman yung sinabi ni Ogie Diaz. Very positive ng kanilang title na naisip, pero nakukulangan daw siya. Kasi he knows din siguro talaga na wala namang saya sa kanilang tahanan. Na yan, gulo ang meron. Tahanan daw na pinakamasaya, pero bakit ang mga tao hindi maligaya sa kanila? Well, I think alam ko na po ang kasagutan, Kibi Dango. Maybe kasi sila lang ang masaya sa tahanan nila. Maybe may sarili pong mundo yung tahanan nila. Charis! Solomon, Charis! Pempenko, Charis! Kung bakit ba naman si dinami-rami ng po pwede nilang title, tahanang pinakamasaya pa. Sus may, hindi man lamang po pinag-isipan ng bongga. Syempre, title nila yan. Yan po yung magre-representa ng buong show nila. Like TVJ, Itbulaga, sorpresa sa tanghalian, and TVJ Never Fails naman, na lagi tayong sorpresahin, bulagain tuwing tanghalian. Dito sa Tape Inc., pinakamasaya. Tapos ngayon pa lamang, simula pa lamang, kinu-question na agad, paanong naging tahanang pinakamasaya? Napakarami pong tao na galit at hindi maligaya sa kanila. So, alam niyo yun, title nila hindi nagre-reflect po sa kanila. Samantala, speaking of Itbulaga, eto nga ka-Digitaricans, ang good news na kung saan, mas angat na nga daw po ang viewing experience. Syempre guys, atin pong ipromote ito. Muli pong mapapanood ang Itbulaga sa RPN9 sa pamamagitan ng CNN. So sa Free TV, mga ka-Digitaricans,
Channel 9 po sa Manila, Cebu at sa Davao. Channel 5 naman po sa Zamboanga. Sa Baguio naman po, sa mapapanood nyo ang Eat Bulaga at PBA sa Channel 12 at sa Bacolod po ay sa Channel 5 din. Samantala sa Pay TV, sa Signal daw po Channel 10, SK Cable na Manila, Channel 14, SK Cable Cebu, Davao, Bacolod, Iloilo, Baguio. Mapapanood naman po sa Channel 6. So, mas malawak ngayon ang Eat Bulaga. Although, every lamang po yan, Saturday sa CNN Philippines. So, sa mga bashers, huwag nyo na pong pansinin yung mga bashers na yan, na kung saan sinisira lang daw ng Eat Bulaga ang noon time ng CNI. May nabasa ako kanina sa Twitter, ganun po yung sabi. Sinisira lang daw po ng Eat Bulaga yung noon time sa CNN. Inggit yarn. Huwag na kayong mainggit. Noodin po kayo sa 106 TV station ng GMA kasi mula daw po nung January 6 mapapanood na rin sa 106 TV station channel ng GMA 7. Di wow, bongga, di ba? Anyway, ngayon naman pag-usapan po natin ang patungkol dito sa naging reaksyon ni Vala Soto, ang kapatid po nila Tito Sen and Bossing Vic Soto, na kung saan ay nagbigay po siya ng reaksyon hinggil dito sa pagkakasabi ni Prinsipe K na meron daw pong mamamatay sa TVJ soon dahil meron pong sakit. So parang malubha ang sakit na kanyang tinutukoy rito. Because of sickness nga raw ka-Ochi. Yung dito, yung reaction ni Val Soto, natatawa. Na alam niyo yun, nanupalpal pa. Isang malaking sampal po sa kanya, isang nagot ni, ni Val Soto, na kung saan, tila wala naman po talagang alam sa Eat Bulaga ka-Ochi. Paano ba naman, bigla raw pong susugod dito sa Eat Bulaga, walang pa-schedule. Siyempre, kung magpapa-schedule ka doon mismo sa Eat Bulaga, sa production, sa nakatoka patungkol dyan, diba? Kaso hindi, VIP ang peg. Sabi po dito, oo nga nagulat din ako. Nagsabi yan, gusto daw niya manood sa TV5. Sabihin ko daw kila Joey. So, sa kanya po pala nagsabi kay Val Soto. Di naman po siya yung in charge dyan. Yung palakasan lang ang peg. Napaka-unfair naman po sa iba, syempre, diba? And at the same time, wala po siyang natanggap na go signal naman. Okay, sige, sasabihin ko. O di kaya, okay, sige, okay na daw. Sa ganitong araw pumunta ka. Parang wala namang ganon. Parang ang bossy lang kasi ng dating po sa akin na sinabi niya, halimbawa nga dito, kay Val Soto, na pupunta ako sa Eat Bulaga, sabihin mo kay Joey. Tapos, ayun, pumunta na lamang siya basta-basta. Hindi man lang nagpa-confirm na anong sabi. Confirmation lang ba para magkaayos, para walang misunderstanding. Pero wala, parang bossy, okay, sabihin mo, pupunta ako, ha? Tapos, the end of conversation. Ang bossy lang po ng dating sa akin kung kapag kaganon. Anyway, sabi po dito ni Sir Vala Soto, hindi ko naman nakakausap sila Joey. So, ayun nga, hindi ka daw nakakausap sila Boss Joey. Ibig sabihin, hindi niya kinonfirm dito kay Prinsipe K na sige, punta ka daw gantong araw para ma-schedule ka. And he knows naman na maliit lang po yung studio. So, may reservation talaga. And malay mo, that day na pumunta siya ay talagang na-reply na ng TVJ na schedule na yun na yung mga nag-email sa kanila na sige po, ang seat ninyo ay available ng ganitong araw. So, maybe puno na nung araw na yon kaya hindi talaga siya nakapasok. So, ang magandang gawin dapat niya or ginawa niya sana ay kinonfirm niya kung nakakausap na ba nitong si Sir Vala Soto, sina Boss Joey. Nasabi na ba niya? Okay daw ba sa kanila? 'Di ba? Para klaro. Hindi yung basta-basta na lang pupunta doon. Yes, nagsabi siya
pero umoo-ba. Para kang bata niya na nagpapaalam na hindi pa nga na umoo, gumora ka na. Sabi pa dito, bigla na lang nabasa ko nga mga post. Haha, galit na galit, nagpunta daw siya. Di siya pinapasok. So, tinawanan lang tuloy siya, no, Collegiate Awakeads. And bakit galit na galit naman? Grabe naman yung galit to the point na may mamamatay daw na isa sa TVJ soon. And masama agad ang ugali. Sabi ni Sir Val Soto, hindi pa naman daw niya nakakausap sila Joey. So, hindi naman, siya yung kulang sa communication with them mga naka-schedule na yung pupunta dun sa studio. Wala nga naman bigla-biglang kansilahin yon. So, nabagsakan tuloy siya nitong si Sir Val Soto na hindi naman daw talaga basta-basta makakapasok doon. Mga 2 months pa nga in advance, dapat magpapaalam ang mga bisita bago makapanood. Pero ayun nga, naputol na kasi dito ka-OG, kaya hindi na po natin nabasa. Maganda pa naman sana yung kasunod do, abay! Diba? Abay! Ano kaya yung kasunod doon, Collegiate Awakeads? Anyway, so nasupal pa lamang po siya na dapat nga 2 months in advance nagpapaalam ang mga bibisita bago makapanood doon. Pero okay na rin yun, at least kilala po natin sino ang tunay at hindi po mga tunay. And yun din po ang kaibahan ng mga TVJ defenders at tape defenders. Ang TVJ kasi, ang mga TVJ defenders kasi, hindi susuko yan, magpapatuloy lang na kung saan ay ma-take down man po ang Facebook, kagaya na nangyari kay Models of Manila, ma-demonetize man gaya na There's TV, and dyan sa akin, isa rin pong problema na delikado. May email na can lead to termination, Collegiate Awakeads. So, it doesn't mean nahihinto na agad. Unlike po sa mga tape defenders na kung saan, ay nalala ko to kay Best Pills. Hindi lang nakapasok po sa studio, ayun. May schedule naman daw siya, pero dahil hindi daw siya nakapasok, ay bumaliktad agad. 'Di ba? Kitang-kita niyo yung difference. Kasi they are after money, they are after fame, Collegiate Awakeads. So, hindi sincere kasi yung pagsuporta, hindi mula sa puso ang pagdepensa. Unlike sa mga TVJ vloggers talaga na meron o wala, tuloy lang. Kasi genuine, totoo, at very personal sa mga TVJ defenders talaga ang laban po na ito, na very close talaga sa puso po namin ang issue. So, yun lang muna guys ang aking update para sa gabing ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.